Hi everyone! For today's video, pag-usapan natin paano ang isang BMBE enterprise makagawa ng 1701Q. So, for second quarter, ang deadline na po is on August 15. So, ngayon is August 9. You still have time to prepare. So, yes, ang BMBE ay exempt from income tax, but it's best na still mag-file pa rin po kayo kung yan po ay nakalagay sa COR. Kahit zero po ang payment, still kailangan mag-file. Hindi ibig sabihin, zero payment, no filing, no? Hindi po yun. Basta nakalista po siya sa COR po ninyo, kailangan po mag-file. So, ito pong data na to is actual data, pero syempre nilift ko lang from last year para at least mag-guide po kayo. May mga instances po na nagsasabi na pag BMBE, walang isusulat sa income tax form. Meron pa po kayo isusulat doon kasi 'di ba po ang BMBE is nagbabayad pa rin po ng percentage tax. For purposes of comparison or checking, maaring i-check din po halimbawa ng kung sino man mag-check ng taga BIR, ma-review yung libro, makita po na yung sales po din na sinubmit natin sa BMBE ay magta-tie up do sa percentage tax. Okay? Kasi normally po, pag BMBE, ang dalawang tax forms po ang nafa-file every quarter. Ito po yung percentage tax na 2551Q at isa rin pong ATR na 1701Q. So, here, ito na po yung data. We'll just copy it. And I'll show you paano rin magiging zero siya. Let's use po ang isang yan. So, I just assume na-upload nyo na po yung offline BIR form package 79.4.2. Kung nasa mga previous videos ko po paano po mag-download nito. So, check nyo na lang po. Tapos, piliin nyo po dito yung 1701 yan, 1701Q version 2018, D2018. Yan po. Tapos, fill up. So, dito po, makikita nyo may information na na-auto-populate. So, for year 2024, tapos second quarter tayo, amended return, no. So, yan po. Tapos, single proprietor, professional estate trust. Piliin nyo po sa number 7 yun. Kung kayo single proprietor. Pero syempre, kung BNB po kayo, sabi sa BNB, hindi yung mga pwede mga professionals, yung yung mga minomonitor ng PRC, like doctors or accountants, ganyan. So, magpo-fall po under single proprietor. At kung BNB po, hindi po kayo subject for 8%. So, magpo-fall po kayo ng 10-12. Either 10-12, kung sole proprietor po kayo at yan lang po yung source of income nyo, yung business nyo. Pero kung meron po kayong employed po kayo, ito po ang pipiliin nyo, 10-13. So, dito po muna tayo pupunta, 10-12. And then, lagyan lang po nyo ng date of birth nyo. Halimbawa po, ganyan. Tapos po, Filipino. So, dito po dyan. Tapos, claiming tax credit. Siyempre, hindi po. Foreign tax credit, hindi. Ang BMBE, as I mentioned earlier, hindi po yan subject sa 8%. So, magpo-fall po siya as an itemized deduction. And since hindi naman po kayo nag-opt ng 40%, under itemized deduction po yan. Okay? So, you go to the next page. Ayan. Dito maraming katanungan eh. Zero naman po siya, i-save na lang po namin to. Tapos, validate, di ba? Yun is kung assumption po, ganyan, di ba? Yun ang pong sinasabi. Pero kung ang assumption nyo po, i-edit natin na. Ang assumption po, meron naman po kayong naibenta, so still maglalagay po tayo dito ng information. Okay, kunin po natin to. 604521. 604521. Tapos po ay 53212. 53212. 53212. Okay?
Ano yung itemized deduction? Ito, 19,260. 19,260. Okay. So, dito, tapos, tanong po dito sa okay. Sales, less cost of sales, gross income, total allowable itemized deduction. So, ito yung lumalabas na net income loss for this quarter. Ngayon, sabi dito sa isa, net loss income this quarter. Add taxable income loss previous quarter, 42. 42. Taxable income po. Okay. Alam ko po exempt tayo from tax, but we have to put it here. I'll show you paano po gagawin. So, ito. Kung last quarter nag-file kayo, so ilalagay nyo po yan, 54, kasi ito po di ba? 54,036. 54,036. 54,034. 54,034. Okay? Still, lumalabas sa taxable income loss is 109,083. Ang tax nyo po, 0. Kasi hindi pa po nyo nabibreach yung 250,000 na, ito po, yung 250,000 na taxable, yung graduated. So, if yun, just for purpose of discussion, yes, alam ko po, exempt tayo for income tax. But for itemized deduction, assuming nag-breach na siya, so may makukompute na income tax. Sige po, ipakita ko siya. So, pag ganyan ang nangyari, pag ganito po, syempre tax due nyo 0. So, good to go na po to kasi wala din naman diba? Pero, ang isa pong, halimbawa lang po gawin natin tong, halimbawa gawin po natin yan, exage na natin 2.6 million. Para lang po makita nyo. Ayan, may lumalabas na tax due, di ba po? So, pero kayo, BMBE kayo, yan, hindi pa po nabibreach yung 3 million. So, BMBE kayo, ano gagawin nyo? Magbabayad ba kayo? Di ba? Exempted nga. Okay? So, ang gagawin nyo po ganito. So, dito sa tax credit payments, ilagay nyo po dito para makita dito, other tax credit payments. Kasi dito lang naman po yung way para ma-offset po yun Siyempre, huwag nyo pong kakalimutan, di ba may BMBE number po kayo dito. Yung sa issue ng DTI sa inyo, meron pong number yon. So, ito, kopyahin nyo po ito. BMBE 1370. 13,760, 1,000, number 099, tama ba? 2023. Kung yan yung issue date. Ayan, okay? So, sinasabi ko nga, halimbawa, may na-compute po kayong tax due. Kung ano po yung na-compute na tax due nyo dyan, dahil sinasabi ng batas, pag BMB enterprise ka, exempt ka from income tax, ilagay nyo yung reference na yan. Tapos, ilagay nyo po itong tax due, 433869. Diba? Tax credit. Pag i-click nyo po muna itong save Yan. Kung ano po yung nakalagay doon. And then, punta po kayo sa previous, makikita nyo po dyan na ang tax payable nyo pa rin po is 0. Okay? So, pag pinuntahan kayo, bakit meron ka nun? 43386 kasi di ba exempted ka for paying income tax. So that's the only way for you to show na exempted po kayo or wala po kayong babayaran kasi BMBE kayo. Kinapin nyo lang po itong amount na yun para maging 0 po yung payment nyo. Yun po yung nakikita kong solution dito na mapakita. Okay? And then, click save. Okay. And then, validate. Alright? Pero kung halimbawa naman po, syempre sample ko lang po to dahil, pero kung halimbawa naman po, edit natin. Hindi naman po, hindi po kayo umabot dun sa babayaran. Yan. 0 pa rin.
yun po yung isubmit nyo kasi tax due nyo pa rin naman po 0 eh. So, yan po isasubmit nyo. So, syempre ito, tanggalin natin yan. And still, isulat nyo po rito yung BMBE. Ngayon nyo po 0. Para tie up po. Kung hindi po kayo magbabayad, 0 po kayo, sulat nyo pa rin po dito under sa tax credit yung BMBE. 0 siya. Save. Okay. And then, holiday. Okay. Then, okay. Baka makalimutan nyo sa sobrang excited nyo. Click nyo po yung submit final copy. Hindi ko po i-click kasi ano po ito, testing data siya. When you click po submit and final copy, hintayin nyo po yung notification na lalabas dito. And then wait for the confirmation sa inyong nominated na email address na nilagay nyo po dito, yung email address. And then, ang next step na gagawin po ninyo is i-screenshot nyo po ito or find ways on how makukuha nyo po yung ma-screenshot nyo po ito. For example, yan. Ang gagawin is, what we'll do is, yan, ito yung paraan. Ito po yung ginagawa ko. Medyo long method lang po. Pero ito yung paraan para ma-document na nagawa ko siya. Kasi, or you can print after doing this. Pero normally ginagawa ko siya. Bakit? Kasi, hindi naman kagad automatic na once na kinlik mo yung submit, hindi ma-automatic matatanggap mo yon. So, maaaring mag-wait pa ako ng ilang minuto or something. And then after that, kung ano yung confirmation na nakuha ko sa email, same thing, i-snapshot ko siya, tapos isi-save ko siya sa Word. Okay? Pag save ko siya sa Word, i-save ko na siya sa drive ko if I'm using my own laptop. Syempre, dapat may system din po kayo para hindi rin po kayo mahirapan paghanap. So, for example, browse, ganyan. Tapos, syempre, lalagyan nyo siya ng file name, maaaring 2024, tapos second quarter, tapos hahanapin nyo po kung saan po talaga siya dapat i-file. Kung meron kayong 255, yan, kunwari, lagyan ko lang ito baka, Gartes. So, normally ganyan. Tapos, I have here in my notes, ito, hanapin ko yung 1701Q and A. Tapos, dyan ko siya isi-save. So, dapat may proseso din po kayo in terms of saving your file sa inyong laptop, personal laptop. If wala naman, you have to print it. Para meron po kayong proof pag halimbawa maghanap si BIR. So, yun po, parang hindi rin po kayo ma-penalize. Kasi, tantamount to na pag hindi ka nag-submit, may corresponding penalty po. Yun po. So, thank you everyone for listening to my video. If you still na-reach niyo po itong stage na to, I'm asking you po if you could subscribe to my Facebook group. Ito po yung Tax Matters PH. So, I'll be sharing valuable insights po dun sa group na yon. Alright? Thank you everyone. Bye-bye.